Bago po natin simulan ang ating kwento, gusto ko munang batiin ang ating mga masusugid na taga-suporta at tagapakinig ng ating mga istorya dito sa Jam Tales. Binabati ko po sina Paula from Saudi, Feli Duhali from Hong Kong, Pape 357, Laila Enoch from Davao City at Ismaili Villanos from Hong Kong. Sa mga gusto rin pong ma-shoutout, comment lang po kayo sa ating comment section at syempre, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Ngayon, halina't simulan na natin ang ating kwento. Cheers! Sigaw ng mga tao sa loob ng bar na kinaroroonan ni Liam. Bugnot ang mukha ng binata dahil hindi naman ito ang kanyang pinunta. Akala ko ba business meeting to? Bakit may mga nagiinuman? Iritableng sambit ni Liam sa babaeng sekretarya na si Pauline. Si Liam Walton na nag-iisang tagapagmana ng Walton Corporation, isang kumpanya na humahawak sa iba't ibang airlines at establishment sa bansa. Sir Liam, puro ka naman kasi trabaho, kaya naisipan kong bigyan ka muna ng break. Ani ng babae ngayon ay may matalas ang ngiti. Alam mo hindi ako umiinom, hindi ba? Inis at tumayo si Liam ngunit agad siyang hinawakan ni Pauline at binigay ang isang baso. Sige na, isang baso lang and then you can go home. Just for me please, birthday ko naman eh. Tumingin si Liam sa paligid at kasama ni Pauline ang iba niyang kaibigan at ibang negosyante. Napabuntong hininga na lang si Liam at saka ininom ang alak na yon. Nagmadali itong lumabas na makaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Lingid sa kanyang kaalaman, nilagyan ni Pauline ng isang gamot ang kanyang inumin dahil naisang dalaga na makasama siya sa kama. Ngunit sa paglabas ni Liam, isang waitress ang nakasalubong niya. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Hera sa humihingal na binata. Agad na tinanggal ni Liam ang kanyang kurbata, saka pinantakip sa mga mata ni Hera. Dahilan upang hindi siya makita ng dalaga at saka siniil ng halik. I'm sorry, miss. Pero pwede mo ba akong tulungang pakawalan ng init na nararamdaman ko? Sandali, sir. Isa lang po akong waitress. Ngunit ang gabing yun, hindi napigilan ng binata ang kanyang sarili at sinama niya sa hotel ang dalaga hanggang sa tuluyang may nangyari sa dalawa. Samantala, inis na hinahanap ni Pauline si Liam. Akala kasi niya ay maaakit niya ito. Ang lalaking yun. Saan nagpunta yun? Akala ko ba magbabanyo lang siya? Ay, nakakainis naman. Sa pagsapit ng umaga, nagising si Liam na masakit ang kanyang ulo. Nagsisisi siya sa kanyang ginawa sa inosenteng babae. I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadyang gawin ang bagay na yun. Hayaan mo, sa oras na magkita tayo muli, babawi ako sa'yo. Nilagay ni Liam ang cheque na nagkakahalaga ng 2 milyon sa bulsa ng babae. Saka ito lumabas ng kwarto. Makalipas ang 6 na taon, we have now landed at Nimbus Airlines. We ask you to please check around your seat for any belongings you may have left behind. Please remain seated until the seatbelt sign has been turned off. Thank you for flying with us. Nakangiti ang mga labi ni Hera habang tinitignan ang masayang mukha ng mga pasahero sa Nimbus Airlines. Simula bata, ang maging flight attendant ang isa sa pinapangarap niya. Hoy Hera, after nito saan ka na pupunta? Tanong ng kasamang attendant ni Hera habang nag-aayos na ito ng mga gamit. Uuwi muna ako sa bahay ng tita ko, naghihintay na kasi ang anak kong si Kevin. Ay, kumusta na palang batang cute na yun? Okay naman siya. Inaalagaan siya mabuti ni tita. Maya-maya lang, isang lalaki ang lumapit sa dalawa at hindi sinasadyang nasagi nito ang braso ni Hera. Nalaki ang mga mata ni Hera at nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Hera, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. Ha? Oo, ayos lang ako. Tugon ni Hera, saka hinawakan ng kamay. 6 na taon na nakalipas pero ang trauma na naramdaman ko'y nandoon pa rin. Ano ka ba naman, Hera? Hindi na ikaw yung babaeng waitress na yun. Pero hindi pa rin talaga mawawala ang trauma na ibinigay sa akin na lalaking yun. Sunod-sunod na wika ni Hera sa sarili. Hera, okay ka lang ba talaga? Pagputol ng kaibigan niya sa kanyang iniisip. Oo, ayos lang ako. Pasensya na. Samantala,
Kalalabas lang mula sa airport ni Liam Walton. 6 na taon na lumipas simula nang umalis siya sa Pilipinas at ngayon lang siya bumalik. Sir, nakahanda na po ang bago niyong opisina. Okay, sige. Ngunit sa kanyang paghakbang, isang batang bumunggo sa kanyang baywang. Aray! Pagdaing ng bata nang bumagsak ito sa sahig. Bata, ayos ka lang ba? Pasensya na't hindi kita napansin. Agad na paghingi ng pasensya ni Liam sa bata. Sa pagtaas ng ulo nito, nanlaki ang mga mata ni Liam na mapagtantong kamukhang kamukha niya ang batang lalaki. Sir, yung bata, kahawig mo. Agad na sambit ng kanyang kasama. Sorry din po kuya, hindi po kasi ako nakatingin sa dinaraanan ko. Tugon naman ng bata. It's okay, sa susunod mag-iingat ka ha. Opo kuya. Eto, mabuti na lang at may natira pa akong candy. Sa'yo na lang to. Masayang umiti ang batang si Kevin at agad na kinuha ang candy. Salamat po kuya, ang bait niyo naman po. Wala yun. Hindi malaman ni Liam kung bakit tila magaan ang loob niya sa batang iyon. Kevin, anak! Mommy! Nung marinig ng bata ang tinig ng kanyang ina, agad itong tumakbo at yumakap sa dalaga. Sa paglingon naman ni Liam, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Hera. Ikaw? Hindi maipinta ni Liam ang kanyang mukha na makitang babaeng si Hera. Nagsimulang bumalik sa kanyang alaala ang bagay na kanyang nagawa. Mommy, ang bait ni kuya oh. Binigyan niya ako ng candy. Pagmamalaki ni Kevin sa kanyang ina. Anak, hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang basta-basta tatanggap ng kung ano-ano? Nasa pala si Tita Amelia. Mukha naman kasing mabait si kuya. Napabuntong hininga na lang si Hera at napailing. Maya-maya lang, kumunot ang kanya noon na lumapit si Liam sa kanilang kinaroroonan. Ikaw ba nanay ng batang yan? Tanong ni Liam sa kanya. Hindi maintindihan ni Hera kung bakit nagsimulang bumilis ang kanyang puso. Tila pamilyar kasi ang tinig na lalaking yun. Opo, anak ko po siya. Ilang taon na siya? 6-year-old. Nanlaki ang mga mata ni Liam na makumpirma ang bagay na yon. Mommy, siya yung sinasabi ko sa'yo na lalaki. Ganun ba anak? Sa susunod mag-iingat ka na ha? Muling tumingin si Hera kay Liam at saka ngumiti. Pasensya na po sa ginawa ng anak ko, sir. At salamat po sa candy. Saad ni Hera saka nagsimulang lumakad kasamang kanyang anak. Ngunit hindi pa man nakakalayo, agad na hinawakan ni Liam ang braso ng dalaga upang pigilan siya, dahilan upang mabilis na alisin ni Hera ang kamay niya. Napansin ni Liam ang matinding panginginig ng kamay ni Hera. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Tanong ng dalaga habang masikip ang paghinga. I'm sorry. Uwi ka naman ni Liam. Parang nakita na kasi kita. But I guess, nagkamali lang ako. Pasensya na. Agad na umalis si Liam kasamang kanyang mga tauhan. Nang tuluyang makalayo, nagsimulang kumalma ang damdamin ni Hera. Mommy, ayos ka lang po ba? Tanong ng bata. Oo anak, ayos lang ako. Let's go. Nang tuluyang makauwi si Hera sa kanilang bahay, agad niyang binigyan ng regalo ang anak. Nagustuhan mo bang pasalubong ko, Kevin? Tanong ng babae sa bata. Opo, napakaganda mami, parang totoong airplane. Tuwan-tuwang sambit ng bata. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sandali lang ha, may kukunin lang ako sa kwarto. Pagpapaalam ni Hera. Agad na tumungo ang dalaga sa kanyang kwarto at doon, nakita niyang sobrang nakapatong sa kanyang lamesa. 6 na taon na ang sobrang iyon ngunit hindi niya pa rin magawang itapon. Sa sobrang ito nilagay ang tseke ng gabing may lalaking na namantala sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero muli na namang bumalik tong nararamdaman kong takot sa mga lalaki. Mula kasi nang may mangyari sa amin na lalaking hindi ko kilala. Tuluyan na ako natakot sa mga katulad niya. Ngunit dahil sa binigay niyang pera, nakapagtapos ako ng pag-aaral bilang flight attendant. Naputo lang iniisip ni Hera na mapansin niya ang luha sa kanyang mga mata. Para sa kanya, hindi niya mapapatawad ang lalaking yun. Ngunit kahit bunga ng gabing iyon si Kevin, mahal na mahal pa rin niya ang bata. Sigurado ako na mayaman na lalaking yun.
Sino ba naman ang sira-ulong magbibigay ng 2 milyon, hindi ba? Sumalampak sa kama si Hera, saka tumingin sa malayong kisame. Kung sino man siya, sana hindi na kami magkita. Dahil siguradong susuntukin ko siya sa mukha at ipapakulong ko siya. Samantala, hindi mapakali ang binatang si Liam sa harapan ng kanyang office table. Iniisip pa rin kasi niya ang babaeng nakasalubong sa airport. Good morning, Liam. Nakabalik ka na pala. Masayang sambit ni Pauline. Tumaas ang ulo ni Liam at tumingin sa dalaga. Oo, kababalik ko lang din. Anong balita? Ito, hinihintay ka pa rin maging 40 years old. 3 years na lang at wala ka ng choice. Kinikilig na sambit ng babae sa kanya. Isang buntong hiningang ginawa ni Liam habang napapailing. Di pa rin pala nawawala sa iyong pagiging isip bata, Pauline. Kailan ba ako pumayag sa kasunduan na yan? Naiiling na tugon ng binata. Noon pa, hindi ba? Sabi ko sa iyo sa oras na maging 40 anyos ka na at wala pa ring asawa. Ako na lang, hindi ba? Hindi ka man sumagot noon. Alam kong oo ang sagot mo. You are so delusional. Also, sa tingin ko, nakita ko ng babaeng mapapangasawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Pauline dahil sa tinura na lalaki sa kanya. Ha? Sino? Kinakabahang sambit ng babae. Sa akin na lang ang bagay na yun. Sabihin na lang natin na bunga yun ang ginawa mo sa akin 6 years ago. Mariing napalunok si Pauline. Hindi niya akalain na may ideya pala si Liam sa ginawa niya noon. Saan mo naman nakuha ang kalokohang yan? Wala akong hindi nalalaman, Pauline. Dahil sa inis, lumabas na ang opisina si Pauline upang magpalamig ng ulo. Tinawag naman ni Liam ang kanyang tauhan sa kanyang opisina. Ang babaeng flight attendant ng Nimbus Airline. Alamin mo ang susunod niyang flight. Gusto kong lumipad kasama siya sa isang business class. Utos ni Liam. Sa paglabas ng kanyang tauhan, diretsyon tumingin si Liam sa kanyang laptop at tinignan ang listahan ng mga flight attendant sa pag-aari niyang airline. Naroon ang babaeng si Hera May Allison. Sigurado siyang ito yung babaeng waitress na nakita niya sa bar. Those eyes. Sambit ni Liam na maalala ang mga mata ng dalaga. Nakikita ko matinding takot sa mga mata niya nang hawakan ko siya. Dahil ba sa ginawa ko kaya siya nagkaroon ng trauma? I need to apologize. Pero hindi ako pwedeng magpakilala ng gano'n na lang. I need to do something for her. And for our son. Desperado na si Liam na mapalapit sa dalaga. Lalo na makita niya ang batang kasama nito. Sigurado siyang anak niya ang batang si Kevin. Makalipas ang 1 linggo, muling nagpaalam si Hera sa anak na si Kevin. Magkakaroon kasi ulit siya ng flight sa business class at hindi niya alam kung bakit personal siya na-request ng isa sa mga VIP ng nasabing flight. Anak, magpapakabait ka kay tita ha, huwag magiging pasaway. Opo mami, mag-iingat po kayo. Sana pag-uwi mo, dalan mo naman ako ng daddy. Natulala ang dalaga sa sinabi ng anak. Biro lang po mami. Muling sambit ni Kevin saka natawa. Ikaw talagang bata ka. Sige na, baka maliit pa si mami. Sambit ni Hera saka nag-iwan ng halik sa anak. Dalang maliit na maleta, lumakad papasok ng airport ang dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman, nakakalat ang mga tauhan ni Liam sa paligid at binabantayan ang bawat kilos niya. Sir, pumasok na po sa loob ang babae. Pagbibigay impormasyon ng isang tauhan kay Liam. O sige, parating na rin ako. Tugon naman ni Liam. Makalipas ng 1 oras, sa iisang flight ng Nimbus Airlines, magkasama sa business class sina Liam at Hera. Walang kalam-alam ang dalaga sa mga bagay na gagawin ni Liam. Hera, tignan mo yung gwapong lalaki doon oh. Kanina pa siya tingnan-tingin sa'yo. Sambit ng kasama ni Hera. Sumingkit ang mga mata ng dalaga at tinignan ng mabuti ang lalaki. Noon niya napagtanto na nakita na niya ito. Hindi ba siya yung lalaki na kausap ni Kevin? Sambit niya sa sarili. Anong ginagawa niyong dalawa? Alam niyo namang bawal magtsismisan sa oras ng trabaho, hindi ba? Sambit ng senior flight attendant nila. At isa pa, ang lalaking pinagkukwentuhan niyo ay ang may-ari ng airlines na to. Po? Sabay nagulat ang dalawa nang marinig ang bagay na yon. Oo, kaya umayos kayo. Natahimik na lang ang dalawang babae at agad ang umiwas ng tingin kay Liam. Samantala,
Nakapalumbaba si Liam habang diretsyong pinagmamasdan si Hera, na ngayon ay panayang iwas ang tingin sa kanya. Maya-maya lang, kinuha niyang kanyang cellphone. Hello, sa oras na maglan ng eroplano, pakisabi sa attendant na si Hera na hihintayin ko siya sa isang restaurant. I know this is not a part of her job, pero gusto ko siya makausap. Sambit ng binata. Sige po sir. Sa kabilang banda, nilapitan ng senior attendant si Hera at kinausap. Hera, pinapasabi ng boss na gusto ko raw niya makausap mamaya pag land natin sa Paris. Ha? Bakit daw? May nagawa ba akong mali? Hindi ko rin alam pero sumunod ka na lang siguro. Kabado ang dalaga dahil sa balitang pinarating sa kanya. Alam niya sa sarili na ginawa niya na maayos ang kanyang trabaho at walang dahilan para kausapin siya nito. Nang araw ding yun, mariing napalunok si Hera nang dumating sa loob ng restaurant kung saan naghihintay ang binata. Pinatawag niyo raw po ako? Bungad na tanong ni Hera. Take a seat, may gusto lang akong sabihin. Muling napalunok si Hera at umupo. Kung tungkol po ito doon sa nagawa ng anak ko sa iyo noong nakaraan, ako na po yung humihingi ng tawad para sa kanya. Kung minsan po kasi makulit po talaga si Kevin. Sunod-sunod na paliwanag ni Hera. Tila ayaw ng pagsalitain ng lalaking nasa harapan niya. Matipid na napangiti si Liam at umiling. Sandali lang miss. Hera, hindi yun ang gusto kong sabihin. Actually, I just want to formally introduce myself. Nagmamadali kasi kayo nung nakaraan kaya hindi na ako nakapagpakilala pa. By the way, I'm Liam Walton. Pagpapakilala ni Liam sa sarili at saka nilahad ang kanyang kamay. Tinignan ni Hera ang kamay na yon, saka mapait nang umiti. Ako po si Hera May Allison. Sambit ni Hera. Marahang binawi naman ni Liam ang kanyang kamay at nababakas ang pagkadismaya nang hindi ito tanggapin ng dalaga. Naalala niya rin kasi ang trauma ng babae. By the way, kumusta na pala si Kevin? Napakabibo ng batang yon. Oo nga po sir. Tugon ng dalaga saka ngumiti. Kumain ka na ba? Let's eat. Sir, bakit niyo po ba talaga ako pinatawag dito? May kailangan po ba kayo sa akin? Mariing kinuyom ni Liam ang kanyang kamay at pilit na hinanap ang itutugon sa dalaga. Hera, kasi... Ngunit ang tumamang tingin ni Liam sa dalaga, tila umurong ang dila nito na maaalala niya ang ginawa ng gabing yun. Kunot naman ang noo ni Hera habang naghihintay sa sasabihin ng lalaki. Ayos lang po ba kayo, sir? Muling tanong ni Hera. Napayuko na lang si Liam at tuluyang naduwag. Sir, kung wala na po kayong sasabihin, babalik na po ako. Marami pa po kasi akong gagawin. Pagputol ng dalaga sa kanilang usapan, tumayo si Hera at bahagyang yumuko. Excuse me. Sambit niya. Ngunit nang akmang aalis ng dalaga, biglang tumunog ang tiyan nito at narinig iyon ni Liam, dahilan upang pigil siyang matawa. Ano kasi... Sinubukang itanggi ni Hera, ngunit wala siyang mahanap na sasabihin. It's okay. I invited you for lunch, right? So sana kahit ito lang ay tanggapin mo. Saad ni Liam at saka pinaupo ang dalaga. Sige na nga, pasalamat ka't gutom ako. Natatawan tugon ni Hera. Samantala, umuusok sa galit ang ilong ni Pauline habang iniisip ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Liam. Kasalukuyan siya nasa loob ng isang bar at umiinom kasama mga kaibigan. Ikaw naman kasi Pauline, bakit kasi nilasing mo pa si Sir noon? Ayan tuloy, lalo ka na bad shot. Sambit ng kaibigan niyang babae. Tinapunan ni Pauline ang mata sa tingin ng kaibigan. Tigilan mo nga ako. Alam mo namang kilalang hindi mahilig sa babaeng lalaki yon. Paano ko siya akitin, hindi ba? Besides, napakatagal ko nang may gusto sa kanya. Pero hindi naman niya ako pinapansin. Kaya gumawa na ako ng paraan. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang sa ibang babae pala siya mapupunta? Galit na galit ang sambit ni Pauline saka uminom ng alak. Oh my gosh! So you mean ibang babae ang nabag sa kanya? Paano ka na niyan? Sa tingin mo, papayag ako. Kung hindi mapapasakan si Liam, hindi rin siya mapupunta sa iba. Isang matalas sa tingin ang ginawa ni Pauline sa kawalan. Isang araw ang lumipas matapos ang flight ni Hera kasama si Liam. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maisip kung anong pinaplano ng binata. Bakit nga kaya ganun ang mga tingin at trato sa akin ni Sir Liam?
Ani Hera sa sarili habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pero kahit ganon, may kung ano sa kanyang presensyang nagpapainit sa puso ko. Mommy? Naputol ang mga bagay na iniisip ni Hera nang marinig ang tinig ng anak na si Kevin mula sa pinto. Yes, Kevin? Tugon ng babae. Pumasok naman si Kevin at tila nahihiyang magsalita sa kanyang ina. Napangiti si Hera at tilapitan ng anak. May problema ba, anak? Mommy, malapit na po kasi ang birthday ko. Sa Sunday na po yun. Gusto ko po sanang pumunta sa beach. Kumunatan noon ni Hera at tahimik na tumingin sa kalendaryo. 6 na araw na lang pala ay kaarawan na ng kanyang anak. Sa beach? Opo, hindi pa po kasi ako nakakapunta doon. Isang matamis ang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Hinawakan niyang balikat ang anak saka tumango. Sure anak, doon tayo maghahanda para sa iyo ha? Talaga, Mami? Oo naman, promise. Kinabukasan, tulala ang mga mata ni Liam habang nakatingin sa litrato ni Hera na nasa screen ng kanyang laptop. Sir Liam, I'm sorry to disturb you. Pero buong araw na po kayo nakatitig sa screen ng laptop niyo. May problema po ba? Tanong ng tauhan niya. Nag-iisip lang ako ng paraan para mas mapalapit pa kay Hera. Si Miss Hera po pala ulit. By the way, sir, as per our investigation, sa darating na linggo na ang karawan ng anak niyo. May plano po ba kayo? Tumas ang ulo ni Liam at diretso na patingin sa kanyang tauhan. Birthday niya? Yes po, sir. Tumama ang tingin ni Liam sa orasan na nasa kanyang tabi at bahagyang napangiti. Iandaan yung kotse, may pupuntahan ako. Yes, sir. Wala pang ilang minuto, nakarating na si Liam sa eskwelahan kung saan nag-aaral si Kevin. Doon ay tahimik niyang hinintay ang bata hanggang sa makita niya ito. Kevin! Sigaw ni Liam habang nakataas ang kamay at tinatawag ang bata. Lumingon naman si Kevin habang kunutan noon lumakad patungo sa kanya. Kuya, ano pong ginagawa niyo dito? Agad na tanong ng bata. Wala naman, gusto lang kita makita. Oo nga pala, di ba malapit ang birthday mo? Ngumiti si Kevin na marinig ang bagay na yon. Opo kuya. May request ka ba? Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Kevin na marinig ang bagay na yon. Bakit mo po tinatanong kuya? Malay mo, may bigay ako sa'yo. Isa lang naman po ang gusto ko ang makasama si Mami sa beach. Sandaling natigilan si Liam sa narinig. Sa mga oras na yon, napagtanto niya kung gaano kabuting ina si Hera. Marahang ginulo ni Liam ang buhok ng batang si Kevin. Sige, gagawin natin ng paraan. Pero pwede bang wag mo sabihin sa mami mo na nagkita tayo ngayon ha? Secret lang natin. Opo kuya. Nag-aalangan man, sumagot pa rin ang bata sa sinabi ni Liam. Makalipas ang 2 araw, sa loob ng opisina ni Liam, isang hindi inaasahang tawag ang kanyang natanggap. What? Pero may mahalaga akong lakad sa araw na yan. Inisasambit ni Liam habang kausap ang isang lalaki sa telepono. Maya-maya lang, isang buntong hiningang kanyang ginawa nang mapagtantong wala siyang choice, kundi ang umattend sa meeting na iyon. Ay, okay, fine. Alam kong isa itong importanteng meeting. Ano pa nga bang magagawa ko? Umiiling na sambit ni Liam. Sa pagbaba niya ng telepono, napasandali siya sa kanyang upuan at humagod sa sentido. Pero birthday ni Kevin ang araw na yun at nangako rin ako sa bata. Basta, gagawan ko ng paraan. Samantala, nakangiting naghahanap si Hera sa internet ng magandang beach na pupuntahan nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello ma'am, bakit po kayo napatawag? Pagsagot niya sa kanyang boss sa trabaho. Hera, pwede ka ba mag-duty sa Saturday hanggang Sunday? Ha? Po, pero may lakad po kasi ako ng araw na yan. This is an order, Hera. Malungkot na tumingin si Hera sa kanyang laptop at mariing kinuyom ang kamay. Sige po, mama. Labag man sa loob, pilit siyang sumagot sa kanyang boss at marahang binaba ang cellphone. Mommy, may problema po ba? Tanong ng anak na si Kevin. Anak, ano kasi kailangan kasing mag-work ni Mami hanggang Sunday. Po, pero birthday ko po yun. Don't worry anak, uuwi ako agad after ng flight, pangako yan.
Tumungo na lang si Kevin at pilit na ningiti ang mga labi. Sa pagsapit ng Sabado, masaya nakangiti si Hera na malamang pauwi na sila sa Pilipinas mula sa isang mahabang flight. Ngunit kasalukuyang nasa himpapawid ang flight ni Hera nang malaman nila ang isang hindi magandang balita. Hera, narinig mo bang balita? Kailangan nating magland sa Boracay dahil yun ang gusto ng may-ari ng private plane. Kumunata noon ni Hera at nagtaka sa sinabi ng kaibigan. Pero hindi ba wala namang sa schedule ang bagay na yon? Oo, pero wala naman tayong magagawa dahil yun ang gusto nila. Isang buntong hininga ang ginawa ni Hera. Wala kasi sa plano niya ang takbo ng mga pangyayari. Nangako kasi ang dalaga na uuwi siya agad upang i-celebrate ang birthday ng anak niya. Paano kaya to? Birthday pa naman ni Kevin. Bulong ni Hera sa sarili. Nang makarating sila sa CTL Airport, hindi alam ng dalaga na nakahanda ng private yacht ng pamilya Walton. Habang nag-aayos si Hera ng mga bagay sa eroplano at sinisiguradong maayos ang lahat, lumapit si Liam sa kanya. Miss Hera, may I invite you in my yacht? Nanlaki ang mga mata ni Hera at tumingin sa paligid. Kunot naman na noon ang kanyang mga kasama at wala ring ideya sa mga nangyayari. Ako po, sir? Turo ni Hera sa kanyang sarili. Yes, only you. Mariing napalunok ang dalaga. At dahil si Liam ang may-ari ng lahat, pinayagan si Hera na sumama sa binata. Hindi naman mapakali ang dalaga dahil sa mga nangyayari at litong-lito na rin ito. Sa pagdating ng dalawa sa loob ng yate, hindi mapigilan ni Hera ang mamangha sa kanyang paligid. Ganito palang pakiramdam na nakasakay sa isang yate. Sambit ng dalaga. I'm sorry kung lagi kitang sinasama sa ganitong mga bagay. Anyway, ilang minuto lang at nasa isla na tayo. Siguradong matutuwa ka dun. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Hera. Thank you, sir. Ang totoo, ito yung unang beses na makarating ako sa lugar na to. Ganun ba? Mabuti naman at nagustuhan mo. Sana sa susunod ay kasama mo ng anak mo. Muling tumingin si Hera sa paligid at kahit hindi niya nahahalata, mariing nakakapit ang kamay niya sa bakal ng yate dahil takot siyang ma-out of balance. Kumunat naman na noon ni Liam nang mapansin ito. Tumayo si Liam at lumapit sa babae. Sir? Nilahad ni Liam ang kanyang kamay kay Hera at tinignan naman ito ng dalaga. Trust me. Mariing napalunok ang dalaga, saka unti-unting tinanggap ang kamay na yon. Bakit parang hindi ako natatakot sa lalaking to? Pakiramdam ko, safe ako sa mga kamay niya. Uwi ka ng dalaga sa kanyang isip. Tumama ang tingin ni Hera sa mga mata ng binata at sa matamis ng ngiti nito. Lumakad ang dalawa na magkahawak ang kamay, saka sila nagtungo sa labas ng yate at pinagmasdan ng malawak at asul na dagat. Napakaganda talaga. Sambit ni Hera sa hangin. Oo, maganda nga. Sandaling natigilan si Hera at lumingin sa lalaking katabi. Noon niya nakitang nakatingin pala ito sa kanya. Napakaganda. Muling wika ni Liam habang nakatingin kay Hera. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Ang mga tingin na yon ay unti-unting tumutunaw sa takot niyang puso. Maya-maya lang, isang hindi inaasahang malaking alon ng sandaling humampas sa kanilang sinasakyan. Dahilan upang bahagyang ma-out of balance si Hera. Sigaw ng dalaga nang muntik na siyang bumagsak. Mabuti na lang at agad siyang nasalo ni Liam. Ayos ka lang ba, Hera? Tanong ng binata. Oo, ayos lang ako, salamat. Sandaling nagkatitigan ng dalawa at hindi na naman mapigil ni Hera ang pagwawala ng kanyang puso. Sir, nandito na po tayo sa isla. Sambit ng mga tauhan ni Liam. Sa paglapag ng yate at pagdating nila sa villa ng mga Walton, agad na inasikaso ng mga tao si Liam. Sir Liam, maligayang pagdating po sa isla. Hindi namin inaasahan na bibisita kayo. Sana po ay nakapaghanda kami. Sambit ng babaeng mayordoma sa kanyang villa. It's okay, biglaan din kasi nangyari. Sa paglingon ni Hera sa paligid, napangiti siya na makita mga kasama niya sa eroplano. Isinama rin pala ito ni Liam para makapagbakasyon. Sa pagsapit ng gabi. Girl, kakaiba mga nangyayari no? Parang sinasadya. Kumunata noon ni Hera at tumigil sa pagtutuyo ng kanyang buhok. Paanong sinasadya? Come to think of it, una,
kinausap ka ni Sir Liam at sinama sa isang restaurant noon. Pangalawa, sinama ka niya sa yate niya. Ayon sa pagsasalaksi ko, hindi raw malapit sa babae si Sir Liam, pero iba yung pakikitungo niya sa'yo. Sumingkit ang mga mata ng kaibigan ni Hera habang nakatingin sa dalaga. Hindi kaya may gusto siya sa'yo? Kumunot ang noo ni Hera at sinubukang pigilan ng pagtawa. Nababaliw ka na ba? Saan naman lupalo-po naman nakuha yung nasa isip mo? Babait lang talaga si Sir Liam. Also, nakilala na niya ang anak ko. Sino naman na magkaka-interes sa babaeng katulad ko, hindi ba? Ano namang masama kung may anak ka? Pero alam mo, feeling ko talaga type ka nun. Natawa na lang si Hera sa tinura ng kaibigan. Maya-maya lang, naputol ang kanilang usapan nang makita ni Hera na tumatawag ang kanyang anak. Sandali lang, sagutin ko lang tong tawag. Sige lang, girl. Lumabas si Hera at nagtungo sa balcony ng bahay. Hello, Kevin, anak? Mommy, akala ko po uuwi kayo. Halos madurog ang puso ni Hera nang marinig ang tinig ng anak niya. Anak, pasensya ka na ha. May nangyari kasi kaya kailan magstay ni Mami. Pero don't worry, bukas uuwi na talaga ako ha. Dadalhan kita ng cake. Pilit na pagpapaunawa sa kanyang anak. Sige po, Mami. Hihintayin kita ha. Oo, sige anak. Sorry talaga ha. Okay lang po, Mami. Sa pagbaba ni Hera ng telepono, wala siyang ideya na nakatayo sa malayo si Liam at narinigan lahat ng bagay na kanyang sinabi. Kamot ulong bumalik si Liam sa kanyang silid at agad na pinatawag ang kanyang assistant. Sir, may kailangan po ba sila? Nakahanda na ba lahat para bukas? Sinunod niyo ba ang mga pinag-uutos ko? Sunod-sunod na tanong ni Liam. Yes po, sir. Mabuti naman. Nang gabing yon, hindi makatulog si Liam kaya nagpasya siyang maglakad sa tabing dagat. Ngunit sa kanyang paglalakad, hindi niya inaasahang makikita niya roon si Hera. Hindi ka rin ba makatulog, Hera? Kumunat ang noo ni Hera na marinig ang tinig ng binata. Ikaw pala. Oo may iniisip lang. Muling lumingon ang dalaga sa dagat na ngayon ay humahampas sa dalampasigan. Saka niyakap ang kanyang binti. Gusto ko sana mag-sorry. Narinig ko kasi kanina na kausap mo yung anak mo sa balcony. It's his birthday. Mapait nang umiti si Hera at matipid na tumango. Yes po, sir. Pero hindi ako nakauwi. Tila na konsensya naman si Liam na marinig ang sinabi ng dalaga. How about we do a celebration tomorrow? Ako na bahala. Alam kong mabait kayong tao, pero ayoko na sanang I insist, Hera. Ang totoo, gusto kong bumawi sa'yo dahil sa mga bagay na nagawa ko in the past. In the past? Natigilan si Liam dahil sa kanyang nasabi. Ha? Wala yun. I mean, itong nagawa ko ngayon. Gusto kong bumawi. Mariing napalunok si Liam dahil muntik na niyang masabi ang bagay na nais niyang gawin. Isang matabis na ngiti ang ginawa ni Hera. Sige na nga. Sa tingin ko kahit na namang anong sabihin ko, hindi ka rin magpapaawat. Natatawang sambit ng dalaga. Natulala naman si Liam na makita magandang ngiti na yon ni Hera. Naramdaman niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso at pag-init ng kanyang pakiramdam. Samantala, kinabukasan, sunod-sunod ang katok ng mga tauhan ni Liam sa pinto ng bahay ni Hera. Sino po sila? Tanong ng tita ni Hera sa mga tauhan ni Liam. Magandang umaga po, ma'am. Pinapasundo po kayo ni Sir Liam kasamang batang si Kevin. Liam? Sinong Liam? Liam Walton. Nanlaki ang mga mata ng babae na marinig ang pangalan ni Liam Walton. Agad naman tumakbo si Kevin sa pinto nang marinig niya ito. Hindi po ba siya yung mayaman na kuya na pumunta sa school ko noong nakaraan? Pumunta sa school mo? Opo, tita. Nag-promise po siya sa akin na dadalhin niya ako sa beach. Marahan lumuhod ang isang tauhan ni Liam at ngumiti sa batang si Kevin. Tama ka, Kevin. At ngayon, pinapasundo niya kayo sa amin. Sumilay ang isang malaking ngiti sa labi ng bata at agad na tumingin sa kanyang tita. Matapos mapatunayan ng mga tauhan ni Liam na nagsasabi sila ng totoo. Kalaunan ay pumayag din ang babae dahil sinabing nandoon si Hera sa beach. Samantala, naglalakad sa dalampasigan si Hera habang minamasdan ang puting buhangin at asul na dagat.
Ang lalim na naman yata ng iniisip mo. Agad na napalingon si Hera na marinig ang tinig ni Liam sa kanyang likod. Ha? Oo iniisip ko kasi ngang. Sandali lang. Bago ang lahat, may gustong mag-hi sa'yo. Pagputol ni Liam sa sasabihin ng dalaga, kumunat ang noo ni Hera dahil sa kanyang sinabi. Mommy! Mabilis na napalingon si Hera sa batang tumawag sa kanya at agad siyang napaluha. Kevin? Gulat na sambit ng babae. Agad namang yumakap si Kevin sa kanyang ina. Hindi naman makapaniwala si Hera sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo rito, anak? Pinasundo kami ni Kuya sa bahay, Mami. Marahan lumingon si Hera kay Liam na ngayon ay nakangiti sa dalawa. Sir Liam, kayo po ang… Maliit na bagay lang to, Hera. Masaya ako na makita kayo magkasama. Lumakad si Liam at lumapit sa bata. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tutuparin natin ang birthday wish mo. Malambing na sambit ni Liam. Salamat po, Daddy! Nanlaki ang mga mata ni Liam sa bagay na narinig at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Maging si Hera ay agad na tinapik ang balikat ng anak. Kevin, ano bang sinasabi mo? Wala lang po, Mami. Kasi kung magkakaroon ako ng Daddy, sana si Daddy Liam na lang. Pilyong sambit ng bata. Oo naman, gusto ko yan. Kung gusto rin ng mami mo. Tila nagmukhang kamati sa pula ang mukha ni Hera nang tumama ang tingin ni Liam sa kanya. Naramdaman niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso dahil sa mga bagay na sinabi nito. Pwede nga ba, Hera? Sir, alam niyong… Happy birthday, Kevin! Sabay na napalingon ng dalawa nang maharinig ang mga taong bumati sa batang si Kevin. Noon lang nila na-realize na nakaayos sa pala ang lahat. Maging ang long table na naglalaman ng maraming pagkain ay naroon na. Hindi na natapos ni Hera sa bagay na sasabihin nang maramdaman niya ang kamay ni Liam sa kanyang kamay. Hindi siya nakaramdam ng takot sa init ang palad dito. Bagkus, pakiramdam niya ay ligtas siya. Let's go. Sambit ni Liam sa babae. Tumango naman si Hera at sabay na lumakad ang mga ito. Isang lihim na pagsulyap ang ginawa ni Hera kay Liam. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi at pagbilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ba naman kasi itong nararamdaman mo, Hera? Boss mo yan, ano ka ba? Bulyaw ni Hera sa kanyang isip. Pero, bakit kasi ganun? Pakiramdam ko, nahuhulog na loob ko sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, natapos ang party at nagtungo ang mga tao sa kani-kanilang silid. Good night po, Mommy. Napakasaya ng birthday ko. Thank you dahil natupad mo ang wish ko. Sambit ni Kevin na ngayon ay nakahiga na sa kama. You're welcome, anak. Hindi ko magagawa lahat ng ito kung hindi kay Liam. Kay Daddy Liam po. Impit na natawa si Hera sa sinabi ng bata at napapailing-iling na lang. Oo, dahil kay Daddy Liam mo. Pabirong sambit ng dalaga. Oh, siya anak, matulog ka na't may kukunin lang ako sa labas. Opo, Mami. Basta kung magkakaroon ako ng Daddy, sana si Daddy Liam na lang Napapailing na lang si Hera habang nakangiti ang mga labi. Marahan niyang hinawakan ng pisngi ng anak saka hinagkan sa noo. Sa paglabas ni Hera sa kwarto, hindi niya napansin na nakatayo na pala si Liam sa pinto. Hera, pwede pa tayo mag-usap? Liam, kanina ka pa ba? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi naman, kadarating ko lang. Sandali, ano bang gusto mong pag-usapan? I just want to say something important. Kumunat ang noo ni Hera dahil sa seryosong mukha ng binata. Lumakad ang dalawa palabas ng villa at nag-usap sa ilalim ng puno. Sir Liam, ano po bang sasabihin mo? Pagbasag ni Hera sa katahimikan. Isang buntong hininga ang ginawa ni Liam at tumingin sa langit. Siguro, nagtataka ka kung bakit ganitong trato ko sa'yo, Hera. I mean, bakit ganitong pinakikita ko? Muling tumingin si Liam kay Hera. The truth is, gusto ko mag-sorry kung ano man ang bagay na nagawa ko noon. Pero natatakot ako dahil baka hindi mo ko patawarin. Handa akong pagbayaran ng kasalanan ko, Hera. I just wanted to be with you and Kevin. Nanginginig ang kamay ni Hera dahil sa sinasabi ng binata. Sa pagkakataong ito, may kung ano sa isip niyang unti-unting pumapasok. Hera, Sinubukang hawakan ni Liam ang kamay ng dalaga.
Ngunit agad namang iniwas ni Hera ang kanyang kamay. Hindi malaman ng dalaga kung anong itutugon kay Liam. Ang nais lang niya ay lumayo. Sorry sir, pero hindi ko kayo maintindihan. Mariing kinuyom ni Liam ang kanyang kamay. Sa loob ng kanyang puso, tila hindi pa siya handa sa mga bagay na mangyayari pagkatapos ng gabing ito. Mabilis na umiling ang lalaki at bahagyang ngumiti. Nothing, Hera. I just want to say na masaya ako dahil naging masaya ang anak mo sa birthday party niya. Mabilis na pagbago ni Liam sa kanyang sinasabi. Sa pagkakataong ito, muli na namang naduwag ang binata na amin ng bagay na kanyang ginawa. Marahang hinawakan ni Liam ang kamay ni Hera at sa pagkakataong ito, hindi na binawi ni Hera ang kamay niya. Listen to me. Gusto ko lang malaman mo na you are so special to me. Kung paano ito nagsimula, hindi ko rin alam. Basta na lang tumibok ang puso ko para sa'yo. Mariing napalunok si Hera sa bagay na sinasabi ng binata. Sir Liam, alam niyo ba ang sinasabi niyo? Bakit ako? May anak na ako. Hindi ko rin alam. Basta naramdaman ko lang. Hindi ba sa oras na nagmahal ka, dapat ay walang dahilan? Natahimik si Hera at hindi mahanap ang itutugon sa lalaki. Hera, I like you. And I will wait for your answer. Hindi mo kailangang magmadali. Sapat ang nasabi ko sa'yo, nararamdaman ko. Sunod-sunod na sambit ni Liam. Marahang binitiwan na lalaki ang kamay ni Hera. Hindi naman mapigilan ng dalaga ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa pag-alis ni Liam, tila nagsimulang uminit ang nararamdaman ni Hera. Alam kong mali ang nararamdaman ko. Pero, totoo ba mga nangyayaring ito? May gusto siya sa akin? Hinawakan ni Hera ang kanyang dibdib. Pero bakit parang ganun din naman ang nararamdaman ko sa kanya? Nang gabing yun, nabalot ng maraming tanong ang isip ni Hera. Kinabukasan, kailangan na nilang bumalik sa Manila. Agad namang hinatid ni Liam sina Hera sa kanilang bahay. Daddy Liam, magkikita pa ulit tayo, hindi ba? Inosenteng tanong ni Kevin. Ngumiti naman si Liam at marahang ginulo ang buhok ng bata. Oo naman, magkikita pa tayo ulit. Gusto mo, bumusita ako sa inyo ng madalas? Opo, Daddy! Kevin, ano ka ba? Busy si Sir Liam sa mga bagay-bagay. It's okay. Pagdating sa inyo, lagi akong may oras. Tumama ang tingin ng dalawa sa isa't isa. Muli na namang bumilis ang tibok ng puso ni Hera na makita niya mga tingin na iyon ni Liam. Hera, just call me Liam. Stop calling me sir. Mariing napalunok si Hera bago tumugon. Sige po, sir. I mean, Liam. Impit na natawa naman si Liam dahil dito. Sa pag-alis ng binata, pumasok na sa loob ng bahay ang mag-ina kasamang kanilang tita Amelia. Hera, pwede ba tayo mag-usap? Napalingon si Hera na magsalita ang kanyang tita Amelia. Sige po, tita. Tungkol po saan? Matapos pumasok ni Kevin sa loob ng kwarto, nagpaiwan naman ang dalawa sa sala. Iha, ang lalaking si Liam. May gusto ba siya sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Hera nang marinig ang bagay na yun. Po? Paano niyo naman nasabi? Hindi ako bulag para hindi makita ang mga bagay na ginagawa niya para sa'yo, Hera. Ang sa'kin lang, mayaman ang taong yun. Kahit ayokong husgan ang kanyang pagkatao, hindi ko yun maiiwasan. Tita, mabait na tao si Liam at kung ano man ang nararamdaman niya sa akin, alam ko at ramdam kong sincero yun. Hinawakan ni Hera ang kamay ng babae saka ngumiti. Ang totoo, pakiramdam ko handa na ako magmahal, tita. Kaya please, sana suportahan niyo ako sa pagkakataong ito. Sandaling natahimik si Amelia dahil sa sinabi ni Hera. Hindi niya akalaing sa unang pagkakataon, makikita niyang magmahal ang kanyang pamangkin. Bumuntong hininga na lang si Amelia at matipid ng ngumiti. Ano pa nga bang magagawa ko? Hindi ko naman pwedeng diktahan ng puso mo, hindi ba? Tumango si Hera at ngumiti sa kanyang tita. Kinabukasan, sa pagsapit ng umaga, nagising si Hera dahil sa ingay ng mga kapitbahay at tila may nagbubulungan sa paligid ng kanilang pinto. Sino kaya to? Napakagwapong lalaki naman ito at saka mo mayaman. Agad na pabalikuwas ang pagtayo si Hera na marinig ang mga usapan na iyon. Dali-dali siya lumabas ng kwarto at binuksan ang pinto.
Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Liam sa labas ng kanilang bahay. Hawak nito ang isang bulaklak habang may matamis ang ngiti sa labi. Good morning. Sambit ni Liam. Good morning. Tugon naman ni Hera. Agad niyang pinapasok ang binata dahil masyado na itong gumagawa ng eksena. Liam, anong ginagawa mo dito? Hindi mo naman sinabing pupunta ka. Sorry, naisip ko lang kasi nayayain kayo lumabas. Ikaw, ako at si Kevin. You mean date? Sana, pwede ba? Nahihiyapan tanong ni Liam sa kanilahad ang bulaklak na hawak niya. Daddy, nandito po pala kayo! Sabay na napalingon ng dalawa nang marinig ang tinig ng batang si Kevin. Saka ito tumakbo at yumakap kay Liam. Oo, gusto ko sanang yayain kayo lumabas. Sasama ako, Dad! Hindi ba, Mami? Sabay tingin ng bata sa kanyang ina. Napakamot na lang ng ulo si Hera at pilit nang umiti. Ay, oo na, sige na. Sambit ni Hera. Nang araw na yon, nagpasyang lumabas ang mga ito at nagpiknik sa isang parke. Nababaka sa mukha ni Kevin ang pagkasabik sa ama at hindi nito maiwasan ng madalas sa pagiyakap kay Liam na tila ba nararamdaman niyang ito ang kanyang tatay. Wala sa sariling minamasdan ni Hera ang dalawa habang naghahabulan ng mga ito sa Bermuda. Sa buong buhay ko, hindi pumasok sa isip ko na magkakaroon ako ng ganitong pagkakataon. Na isang araw, may isang lalaking papasok sa buhay ko. Kailangan ko na bang sabihin kay Liam ang nararamdaman ko? Makalipas ang ilang oras, dahil sa pagod ay nakatulog si Kevin sa binti ni Liam. Mukhang komportable na talaga sa'yo si Kevin. Panimulang wika ni Hera. Ganun ba? Masaya nga ako at naging malapit siya sa akin. Alam ko malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Kumunot noon ni Hera na marinig ito. Pagkukulang? I mean, gusto kong punan yung pagmamahal na hinahanap niya sa isang ama. Pilit na pagbago ni Liam sa usapan. Isang matamis na ngiti naman ang sumilay sa labi ni Hera. Maya-maya lang, hinawakan ng babae ang kamay ni Liam, dahilan upang magtaka ito. Liam, gusto ko magpasalamat sa iyo dahil pinaramdam mo kay Kevin ang mga bagay na ito. Thank you. Wala yun, Hera. Also, gusto kong malaman mo na mayroon na akong isasagot sa tanong mo. Sandaling natulala si Liam sa bagay na sinabi ng dalaga. Anong sagot mo? Isang mahabang katahimikan ang pumagitan sa dalawa. Nanatiling nakatitig si Hera sa mga mata ni Liam na ngayon ay naghihintay sa sagot niya. Gusto rin kita, Liam. Mahina ngunit klarong sambit ni Hera, dahilan upang hindi makapagsalita si Liam. Wala ka bang sasabihin? Talaga? Totoo na ba yan? Masayang sambit ni Liam. Tumango lang si Hera at ngumiti. Maya-maya lang, mabilis na niyakap na mahigpit ni Liam ang dalaga at halos hindi na niya ito pakawalan pa. Thank you, Hera. Thank you for giving me a chance to love you. Nagsimulang uminit ang puso ni Hera at sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang takot niya sa mga lalaki. Makalipas ang isang linggo, naging maayos ang takbo ng relasyon ng dalawa. Sa loob ng opisina ni Liam, tulala ang mga mata niya habang nakatingin sa isang maliit na kahon. Sir, is that... Bumuntong hininga ang binata at bahagyang tumungo sa kanyang tauhan. Yes, plano ko mag-propose sa kanya one of this day. Pero kailangan ko munang aminin ng mga bagay na ginawa ko dati. Pero sir, kapag ginawa mo yun, alam niyo naman po ang maaaring mangyari, hindi ba? Yeah, I know. Pero ayoko na magsinungaling pa at ayoko na magtago. Tatanggapin ko ang ano man sasabihin ni Hera sa akin. Kahit pang kapalito na yung pakikipaghiwalay niya. Hindi na nakatugon pa ang tauhan ni Liam at napailing na lang ito sa mga bagay na narinig. Lingid sa kaalaman ng lalaki, sa likod ng pinto ng opisina, nandoon ang babaeng si Pauline at aksidenteng narinig ang mga bagay na sinabi ni Liam. Tama ka, Liam. Sa oras na malaman ni Heran tungkol sa ginawa mo, sa akin ka rin babagsak. Kinahapunan, dala ni Hera ang kanyang maleta sa pagpasok niya sa airport upang pumasok sa trabaho. Ngunit kumunot ang kanya noo ng isang babae ang humarang sa kanyang daraanan. Excuse me, sambit ni Hera. Tinignan ni Pauline ang dalaga mula ulo hanggang paa.
saka nagsimulang mag-cross arms. So, ikaw pala si Hera. Ha? Ako nga pala si Pauline, ang fiancé ni Liam. Fiancé? Nabalot ang pagtataka ang isip ni Hera sa sinabi ng babaeng nasa harapan niya. Yes. Pwede ba kita makausap? May kailangan ka kasing malaman. Mariing napalunok si Hera. Marami man tanong sa isip niya. Lumakad siya at sumunod kay Pauline sa loob ng isang malapit na restaurant. Anyway, bago ako magsimula, magpapakilala ko ulit. Sekretary ako ni Liam back then. Totoo bang fiancé ka niya? Well, we had an agreement na magpapakasal kami kapag umabot siya ng 40. But then, nagbago ang lahat dahil sa'yo. Tila tumayo ang mga balahibo ni Hera na makitang matala sa tingin ni Pauline sa kanya. Ano ba talagang gusto mong sabihin? You need to know something about Liam. Ever wonder kung bakit gano'n lang siya kadesperado mapalapit sa'yo? Dahil he wanted to get his son. His son? Oo. Siya ang tatay ng anak mong si Kevin. In short, siya ang taong nanamantala sa'yo noon. Why do I know that story? Simple. Dahil I am his secretary at sinabi niya sa akin ng mga plano niya. Gusto niyang kunin ang loob mo and after that, he will get your son. Sa tingin mo ba, lalapit siya sa'yo ng walang dahilan? Nanlalaki ang mga mata ni Hera sa mga bagay na kanya narinig. Hindi niya napansin ang paggapang ng kanyang mga luha at pagsikip ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nawasak ang mundong ginagalawan niya. Kung ayaw mong maniwala, here's the photo. Nilapag ni Pauline ang isang litrato sa lamesa at nanlaki ang mga mata ni Hera nang makita si Liam habang nasa loob ng bar kung saan siya nagtatrabaho noon. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga paa at hindi malaman ang gagawin. Tumaas naman ang gilid ng labi ni Pauline sa mga bagay na nakita saka ito tumayo. Anyway, yun lang naman ang gusto kong sabihin. I just want to warn you about this plan. Ikaw nang bahala kung maniniwala ka. Sunod-sunod na sambit ni Pauline saka tumayo at lumakad palabas ng restaurant. Hindi naman makagalaw si Hera dahil sa sakit na nararamdaman. Liam, totoo ba? Totoo ba to? Nanginginig na sambit ni Hera. Nang araw na yun, lakas loob na tumungo si Hera sa opisina ni Liam. Agad namang napatayo ang binata nang nakita niyang dalaga. Hera, anong ginagawa mo dito? Agad na tanong ni Liam. Mariing kinuyom ni Hera ang kanyang kamay at hinagis ang litratong binigay sa kanya ni Pauline. Ikaw ba talagang lalaki na namantala sa akin noon? Ikaw ba ang daddy ni Kevin? Ikaw ba? Hera, saan mo nakuha ang impormasyon na yan? Oo, hindi lang ang isasagot mo, Liam. Hindi mahanap ni Liam ang kanyang sasabihin. Sandali siya natahimik at mariing kinuyom ang kamay. Saka yumuko. Oo. Totoong ako ang lalaking yun. Pero maniwala ka, Hera. Pinagsisisihan kong ginawa kong yun. Mahal kita, yun ang totoo. Kaya ako nagawang lumapit sa'yo dahil gusto kong mabuo ang pamilya natin. Sinungaling! Ang totoo, gusto mong makuha ang anak ko, hindi ba? Kaya ako lumapit sa akin and make me fall for you. Walang hiya ka, Liam. Sinungaling ka! What? Makuha si Kevin? Hindi totoo yan. Hera, let me explain, please. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Liam. Sapat na mga nalaman kung ikaw nga ang tatay ng anak ko. You will never see us again. Galit na lumabas ng opisina si Hera habang pilit na pinipigilan ng kanyang luha. Tila nawala naman ang lakas ng tuhod ni Liam na muli siyang mapaupo sa kanyang upuan. Sir, I know hindi ito ang tamang oras para sabihin to. But we receive a report na nakipagkita raw po si Miss Pauline kay Hera sa airport. What? Gulat na sambit ni Liam. Agad siya napatayo at galit na kinuyom ang kamay. Ihandaan yung kotse, may aayusin ako. Sa pagsapit ng gabi, nakarating si Liam sa kondo kung saan nakatira si Pauline. Pauline, mag-usap tayo. What brought you here, Liam? Miss mo ba ako? Aray! Agad na tinulak ni Liam si Pauline, dahilan upang mapaupo ito sa sofa. Tell me, anong sinabi mo kay Hera? So siya palang dahilan kung bakit ka nandito. Sinabi ko lang sa kanyang bagay na hindi mo masabi. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin, hindi ba? Sino ka para pangunahan ako?
I am your nothing to me, not even my secretary, not even my fiancé. You are just a woman na kahit kailan na hindi ko mamahalin. Si Hera lang mahal ko. Always remember that. Mariing lumunok si Pauline at nagsimulan lumuha. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nasaktan ng ganito. Tumayo na maayos si Liam saka kinausap ang kanyang tauhan. Sampa niyo ng kasong babaeng ito for what he did to me years ago. Siguraduhin niyo hindi siya maging masaya. Yes, sir. Lumabas si Liam ng kondo at kahit papano, lumuwag ang kanyang pakiramdam. Nagpasya siyang hindi lapitan si Hera ng isang araw dahil alam niyang kahit anong kanyang gawin, mainit pang ulo ng dalaga sa kanya. Ngunit makalipas ang ilang araw, abala si Hera habang inaayos sa mga damit ni Kevin. Nais nilang umuwi sa probinsya at doon magpakalayo. Mami, bakit po hindi ko nakikita si Daddy na bumibisita rito sa bahay? May problema po ba? Dati naman araw-araw siya nandito. Natigilan si Hera sa kanyang ginagawa at agad na napalingon sa kanyang anak. Sorry anak, sa tingin ko hindi na pupunta rito si Liam at simula ngayon, kalimutan mo na siya. Pwede ba yon? Po, Mami? Pero bakit po? Hinawakan ni Hera ang balikat ng kanyang anak, saka ito niyakap na mahigpit. Mahabang istorya anak, pero please, hayaan mo na muna si Mami na makapag-isip. Hindi man niya naiintindihan ang sitwasyon, tumango na lang si Kevin at niyakap na mahigpit ang kanyang ina. Opo, Mami, hindi na po ako magtatanong. Tugon ng bata. Nang araw ding yon, nagpa siya nang umalis si Hera kasamang kanyang anak. Hindi na ba talaga kita mapipigilan, iha? Tanong ng tita ng dalaga. Kailangan ko pong gawin to, tita. Sinabi ko naman na po sa inyong dahilan. At alam ko na iintindihan niyo ko, hindi po ba? Oo, iha. Kung ito naman ang makakabuti sa nararamdaman mo, hindi kita pipigilan. Hinawakan ni Amelia ang kamay ng dalaga saka mapait na ngumiti. Pero kung ako ang magdedesisyon, gusto ko sanang mag-usap kayo na maayos si Liam. Hayaan mo sana siya magpaliwanag at alam kong mayroon siyang malalim na dahilan. Isa pa, pinagbuklod kayo muli ng tadhana. Baka ito na rin yung daan para mabuo ang pangarap na pamilya ni Kevin. Sandaling natigilan si Hera sa bagay na narinig. Maya-maya lang, mapait siyang ngumiti at binawi ang kamay sa kanyang tita. Naiintindihan ko pong point niyo, tita. Pero kailangan ko pa po na maraming panahon para makamove on. Sa tingin ko, hindi ko pa kayang humarap sa kanya. Hindi pa ngayon. O sige, iha. Pero sa oras na maisipan mong bumalik, bukas ang pinto ng bahay ko. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Hera, saka mahigpit ay yumakap sa kanyang tiyahin. Salamat po. Nang tuluyang makaalis si Hera, isang itim na kotse ang biglang huminto sa harapan ng kanilang bahay. Sino naman kaya ito? Uwi ka ng tiyahin ng dalaga. Mabilis na lumabas si Liam sa loob ng kotse at tila hinihingal na lumapit sa babae. Tita, nasan po si Hera? Kailangan ko po siya makausap. Liam, ano ko pasensya ka na iho. Pero kanina pa nakaalis si Hera papuntang airport. Uuwi na raw kasi siya sa probinsya nila. Hindi pwede. Kailangan ko siya makausap. Kailangan makahingi ako ng tawad sa kanya. O sige na iho, baka maabutan mo pa siya. Tumango si Liam at agad na kinuha ang kanyang cellphone. Isarado ang lahat ng airport. Make sure haharangan niyo si Hera at hindi siya makakapasok sa loob ng eroplano. Yes, sir. Agad na bumalik sa kotse si Liam at nagmamadaling tumungo sa airport. Samantala, nakaupo naghihintay si Hera sa kanilang flight nang marinig sa announcement ang temporaring pagsara ng airport. Mommy, ano po nangyayari? Tanong ng anak niyan si Kevin. Anak, kumikilos na yata ang daddy mo. Nag-aalangan sambit ni Hera sa bata. Halika, magbas na lang tayo. Muli niyang wika kahit alam niyang tawid dagat ang probinsyang pupuntahan niya. Ngunit sa pagtayo ng dalaga, isang babae ang humarang sa kanya. Pauline? Tumaas ang kilay ni Pauline na makita si Hera. Tignan mo nga naman, ang liit talaga ng mundo natin ano? Akalain mong nagkita pa tayo dito? Sorry pero wala akong plano makipag-usap sa'yo. Well, ako rin naman. Tumama ang tingin ng babae sa batang hawak ni Hera. Siya palang anak ni Liam? Kamukhang kamukha nga ng ama. Pasalamat talaga siya talagang ko ng gamot ang inumin niya dati. Kung hindi, wala siyang anak na kamukha niya.
Kumunot ang noo ni Hera sa bagay na narinig. Anong sabi mo? Oh, hindi ba sinabi sa'yo ni Liam? Akala ko naman nasabi na niyan lahat. Fine. Ako may kasalanan kung bakit may nangyari sa inyong dalawa. It was supposed to be me, pero bigla na lang siya nawala ng gabing yon. Yes, it was an accident. Ayun siya! Oh shit, nakita naman ako namang ulupong. Sige na, bye loser. Tila isip batang sambit ni Pauline sa dalaga. Mabilis namang hinabol ang security si Pauline at sa dulo ng pasilyo, naabutan nila ang babae. Sumama ka na lang sa amin ng tahimik, Miss Pauline. Kaya nga ako nandito para tumakbo, tapos sasama ako sa inyo. Bitawan niyo nga ako! Matapos ang pangyayaring yon, tuluyang sinama ng security ang babae. Samantala, tulala pa rin ang mga mata ni Hera sa bagay na nalaman. Mommy, ano po bang ibig sabihin ng babaan yun? Hindi rin ako sigurado, anak. Pero halika na, baka maubusan tayo ng Hera! Agad na napalingon si Hera nang marinig ang tinig ni Liam. Isang malaking ngiti naman ang ginawa ni Kevin na makitang kanyang ama. Daddy! Nagmadaling tumakbo si Kevin patungo kay Liam at mahigpit ito niyakap. Kevin, anak. Sambit ni Liam na tila sabik na sabik sa yakap ng bata. Marahan lumakad si Hera patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Ano na naman bang kasinungalingan na sasabihin mo, Liam? Panimulang wika ni Hera. Hera, please, huwag kang umalis. Alam ko nasaktan kita at naiintindihan ko yun. Kung gusto mong sampahan ako ng kaso, harapin ko. Kung yun lang tanging paraan para mapatawad mo ako, gagawin ko kasi mahal na mahal kita. Lumapit si Liam sa harapan ng dalaga saka hinawakan ang kamay nito. Hera, I'm sorry. I'm sorry sa lahat na nagawa ko. I'm sorry dahil naduwag akong aminin sa yung totoo. Dahil alam kong ganito ang mangyayari. Pero please, di ko kakayanin kung lalayo ka. Kahit na makipag-iwalay ka sa akin, matatanggap ko. Pero hindi ko kaya kung hindi na kita makikita. Kung hindi ko na kayo makikita. Nagsimulang gumapang ang luha sa pisngi ni Hera. Sa loob ng kanyang dibdib, naisa niyang patawarin ang lalaki. Ngunit nananaig pa rin ang takot sa kanyang puso. Maya-maya lang, nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang lumuhod si Liam sa kanyang harapan. Liam, anong ginagawa mo? I'm sorry. I will do everything and make things right. Just give me a second chance, Hera. Sandaling natahimik si Hera. Tumingin siya kay Kevin na ngayon ay umiiyak dahil sa kanya nakikita. Saka muling tumingin sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Sa mga oras na yon, unti-unting lumambot ang kanyang puso at isang mapaitang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Fine. Pero nangangako ka bang hindi mo na ako sasaktan? Hindi ka na magsisinungaling? Oo, pangako. Does it mean? Bahagyan tumango si Hera at ngumiti sa binata. Maya-maya lang, nagsimulang lumuha si Liam dahil sa saya. Agad niyang niyakap na mahigpit si Hera at hindi mapigil ang nararamdaman. Thank you, Hera. Thank you for giving me a second chance. I love you. Mahal din kita, Liam. Ilang buwan na lumipas, nanatiling sinsero si Liam sa pagmamahal niya kay Hera. Para sa kanya, bawat araw ay mahalaga upang mabawi niya ang buong tiwala ng kanyang nobya at anak. Okay na bang itsura ko? Kinakabang sambit ni Liam sa kanyang tauhan. Opo, sir. Bumagay sa inyong puting tuxedo. Salamat. Nandiyan na ba si Hera? Yes, sir. Papasok na po siya sa eroplano. Good. Sa paghakbang ng mga paa ni Hera sa loob ng eroplano, kumunot ang kanyang noo nang makita mga kasamahan na nakangiti at nakatayo sa loob. Congratulations, Hera. Ikaw na talaga, girl. Ha? Anong ibig mong sabihin? At saka bakit nandito kayo? Hindi pa ba tayo mag-aayos? Walang ideyang tanong ng dalaga. Hindi talaga sila mag-aayos dahil setup lamang ang kunwaring flight na ito. Nanlaki ang mga mata ni Hera nang marinig ang isang tinig mula sa likod. Sa kanyang paglingon, nakita niyang isang round table na nakaset up sa gitna ng eroplano. Nagmistulang restaurant ang loob nito. Liam? Marahang lumakad si Liam patungo sa kinaroroonan ni Hera habang may ngiti sa labi. Hera, thank you for giving me a chance to prove my love for you. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Maya-maya lang, nagulat si Hera nang lumuhod sa harapan niya si Liam. Anong? Alam kong hindi ako perpektong tao, pero gusto kong maging perpektong asawa sa'yo. Hera,
Will you marry me? Nagsimulang maghiyawa na mga kasama ni Hera sa loob, habang siya naman ay lumuluha at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Marahan tumungo si Hera. Sa mga oras na yon, umaapaw ang pagmamahal sa puso ng dalaga. Noon niya napagtanto na tuluyan ang nawala ang takot niya sa mga lalaki. Yes, Liam. I will marry you. Tugon ng dalaga na mas nagpalakas ng hiyawan ng kanyang mga kasama. Matapos na ilagay ni Liam ang singsing sa daliri, agad itong tumayo at mahigpitan niyakap si Hera. I love you, Hera. Thank you sa lahat. I love you too, Liam. Sa paglayo ng katawan ng dalawa, marahang nilapat ni Liam ang kanyang labi sa labi ng babaeng pinakamamahal niya at isang mainit na halik ang kanilang pinagsaluhan. Makalipas ang 1 taong paghahanda, ikinasal sina Hera at Liam sa simbahan at muli siyang biniyayaan ng isang anak na babae. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!